Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang umaga mga bata. Kamusta kayong lahat? Mabuti naman kung ganon. Nag-almusal na ba kayo? Mabuti naman. Para sa ating panalangin, Ginoong Mamadra, maaari ka bang tumungo sa harapan at pangunahan ng panalangin? Amen. Napapansin kong kulang kayo sa enerhiya. May ipapakita akong video clip at gagayahin nyo lamang ito. Pag may nakita akong hindi sumasayaw, pasasayawin ko sa harapan ng siya lang mag-isa. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Halina't magsaya, sige walang titigil. Tayo'y sabay-sabay, itaas na ang kamay. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Nana eyo eyo, nana hay pa. Nana eyo eyo, nana hay pa. Nana eyo eyo, nana hay pa. Nana eyo eyo, nana simula na araw ng masaya, tara-tara sumayaw na pampasigla. Di mahalaga anong suot, kahit na gusto, dali-dalian mo na. Sige tayo lahat mag-party-party, para ang lahat ay happy-happy. Kahit na anong problema pa, isayaw mo lang sabayan pa ng ngiti. Hay pa! Sige, sige! Sumayaw ka na! Sige, sige! Sumabay ka lang! Sige, sige! Seksihan mo pa! Grabe! Daling-dali! Sige, sige! Sumayaw ka na! Sige, sige! Sumabay ka lang! Sige, sige! Seksihan mo pa! Tayo'y magsasaya! Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Halina't magsaya, sige walang titigil. Tayo'y sabay-sabay, itaas na ang kamay. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Nana eyo eyo, nana hay pa. Nana eyo eyo, nana hay pa. Nana eyo eyo, nana hay pa. Nana eyo eyo, nana wag mo nang pigilan pa. Kung nais sumayaw, wag ka na mahiya. Sigurado na ika'y matutuwa. Talagang nakakabata. Ito ang lahat pwedeng sumali. Kahit na feeling mo hindi ka sexy, basta lagi mong isipin na ang mahalaga ikaw ay masaya. Hay pa! Sige, sige! Sumayaw ka na! Sige, sige! Sumabay ka lang! Sige, sige! Seksihan mo pa! Grabe! Daling-dali! Sige, sige! Sumayaw ka na! Sige, sige! Sumabay ka lang! Sige, sige! Seksihan mo pa! Tayo'y magsasaya! Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Halina't magsaya, sige walang titigil. Tayo'y sabay-sabay, itaas na ang kamay. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Nana eyo eyo, nana hay pa. Nana eyo eyo, nana hay pa. Nana eyo eyo, nana hay pa. Nana eyo eyo, nana lahat ng sexy itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Lahat ng sexy itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Tara na sumayaw, kahit na kilikili mo pawis daw. Huwag ka mainis pa lahat masaya. Kaya huwag ka na masulit kung kahit mo pangit. Luzon, Visayas, Mindanao, ipakita ang galing sa pagsayaw. Matangad na matanda, may tuhong manawala, ang lahat ay sumigaw. Hayop pa! Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Halina't magsaya, sige walang titigil. Tayo'y sabay-sabay, itaas na ang kamay. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Nana eyo eyo, nana hay pa. 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 Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Bago kayo umupo, nais ko munang pakipudot ang mga kalat sa ilalim ng upuan at pakiayos ang inyong mga upuan. Tapos na ba?
maaari na kayong umupo. Mga bata, bago tayo magsimula, nais ko lamang ipaalala ang ating mga tuntunin sa loob ng silid-aralan. Nagkakaintindihan ba tayo? Ano-ano nga ba ang mga tuntunin na ito? Ano nga ulit yon? Tama! Tama ang inyong mga sinabi. Tahimik lang at makikinig sa inyong guro. At kapag gustong sumagot, itataas ang kanang kamay. Higit sa lahat, irespeto ang inyong guro at mga kaklase. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti naman kung ganon. Okay, mga bata, para sa ating attendance, kapag narinig niyong tinawag ko ang mga apelido ninyo, sasabihin niyong nandito ako. Nagkakaintindihan ba? Okay. Abdul Malik? Amerol? Ampaso? Barakal? Mabuti naman at walang lumiban sa ating klase. Hindi ba't may iniwan akong mga takdang aralin sa inyo? Pakilabas ito at iti-check natin. Makipagpalit kayo sa mga katabi ninyong upuan at pagkatapos ipasa sa unahan. Nagkakaintindihan ba? Tapos na ba mga bata? Pakipasa ito sa harapan. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais ko munang itanong, ano nga ulit ang ating pinag-aralan kahapon? Tama! Tungkol sa tekstong pang-impormasyon. Ano nga ulit ang tekstong pang-impormasyon? Magaling! Ang tekstong pang-impormasyon ay isang teksto na naglalaman ng mga impormasyon saan man sa dalawa, mapaaklat man at internet. Lahat yan pinagkukunan ng impormasyon. Ang pagkakaiba lang, ang isa ay nanggagaling sa teknolohiya. Hindi ba mga bata? Para naman sa ating motibasyon, tinatawag natin itong isipin mo. May ipapakita akong mga larawan mula sa isang online na babasahin. Isipin nyo kung paano kayo nagbabasa ng ganitong uri ng teksto gamit ang cellphone o internet. At pagkatapos, magtatawag ako ng isa-isa sa inyo at sasagutan ng aking mga katanungan. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Narito ang mga larawan. Dangkal, nababasa mo rin ba ang mga ganitong kwento at utula sa cellphone? Okay. Jabir, mas madali ba para sa iyo ang pagbabasa kapag nasa cellphone? Bakit? Padati, sa tingin mo, dahil sa teknolohiya, mas mabilis bang kumalat ang mga panitikan ngayon? Gubar, ano ang mabuti at masamang epekto nito sa pagbabasa mo? Tama, tama lahat ang inyong mga sagot. At ang gamit ng mga teknolohiya sa pagpanitikan ay sobrang laking pagbabago nito sa atin ngayon. Hindi ba mga bata? Para naman sa ating mga layunin, maaari bang pakibasa ang nakasulat sa inyong harapan? Maraming salamat mga bata. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa teknolohiya sa paglaganap ng panitikan. Handa na ba kayo mga bata? Okay, mabuti naman. Ang teknolohiya sa paglaganap ng panitikan. Alam niyo ba mga bata, naging mahalagang imbensyon ang makabagong teknolohiya upang palaganapin ang kontemporaryong panitikan? Kung dati, sa mga nakalimbag na pahina lamang nababasa ang panitikan, ngayon o di kaya sa kasalukuyan ay mas madali na ng makabasa nito. Sa pamamagitan ng mga mobile devices gaya ng mga cellphone, tablet, at laptop, madali nang makapag-download ng mga babasahin gamit ang internet. Hindi ba nakita natin kung gaano nabago ng teknolohiya ang ating pang-araw-araw na pamumuhay? Lalo na sa ating panitikan. Hindi ba mga bata?
Tunay ngang pinabilis nito ang komunikasyon at paglaganap ng kaalaman at impormasyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga positibong dulot ng makabagong teknolohiya ay may masamang dulot din naman ito. Sa halip na gamitin para sa mas produktibong gawain, maraming kabataan ang nalulong sa hindi mahalagang gawain dito. Dahil dito, mabilis pagpapasa-pasa ng impormasyon, inembento o hindi totoo ang mga kaalamang nakukuha lalo na sa mga social media sites. Kailangang maging mas critical kayong mga kabataan sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa halip na makasira ay mapakinabangan ito ng tama. Hindi ba mga bata? Mabuti naman. Alam niyo ba na may positibo at negatibong epekto ang teknolohiya sa paglaganap ng panitikan? Maaari niyo bang basahin ang positibo at negatibong epekto nito? Naiintindihan ng mga bata ang positibo at negatibong epekto nito? Kung talagang naiintindihan ninyo, Binibining Saro, magbigay nga ng isang positibong epekto ng teknolohiya sa panitikan? Tama, bigyan natin siya ng 3 bagsak. Binibining Umayma, ano naman ang isang negatibong epekto ng teknolohiya sa panitikan? Maaari ka bang magbigay? Tama, bigyan din natin siya ng 3 palakpak. Magaling mga bata, talagang nakikinig kayo. Mga bata, ngayon ay gagawa tayo ng isang aktibidad tungkol sa teknolohiya at panitikan. Magbabasa tayo ng isang maikling kwento na makikita online. Habang binabasa ko ito sa inyo, pakinggan niyo ng mabuti at isipin kung paano nakatulong ang teknolohiya sa karanasan ng pangunahing tauhan. Pagkatapos nating basahin, sasagutan ninyo ang ilang tanong tungkol sa kwento. Ang bawat isa ay may pagkakataon na magbahagi ng kanilang sagot sa klase. Naiintindihan ba? Ang kaibigan sa internet. Ngayong hapon, nagbukas si Mia ng kanyang laptop upang magbasa ng mga kwento sa isang online library. Nakakita siya ng isang kwento tungkol sa batang nagkaroon ng bagong kaibigan sa online class. Sa simula, natakot siya dahil hindi niya kilala ang kaibigan, pero kalaunan ay natutunan ang magtulungan sa kanilang proyekto sa paaralan. Masaya si Mia dahil natuto siyang makipagkaibigan at makipagtulungan gamit ang teknolohiya. Ano ang pamagat ng kwentong binasa? Binibining Abdul Nasser? Tama, magaling. Ito ang pamagat ng kwentong ating binasa, ang kaibigan sa internet. Sino ang pangunahing tauhan at ano ang ginawa niya? Binibining Karima? Tama, magaling. Si Mia ang pangunahing tauhan. Nagbasa siya ng isang kwento mula sa online library na kanyang nakita. Paano nakatulong ang teknolohiya sa kwento? Tama, nakita natin na sa tulong ng teknolohiya, mas madali niyang na-access ang kwento at nakapag-collaborate siya. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ng pangunahing tauhan? Tama, natuto siyang makipagtulungan at makipagkaibigan kahit na sa online lamang niya nakilala. Nagkakaintindihan na ba mga bata? Naunawaan na ang ating talakayan ngayon? Mabuti naman kung ganon. Natutuwa kung may natutunan kayong araw mula sa ating talakayan. Para naman sa ating pagsusulit, maaari ba kayong kumuha ng isang buong papel at sagutan ang mga nakasulat sa inyong harapan? Tapos na ba mga bata? Pakipasa sa harapan ng inyong mga papel. At para naman sa ating takdang aralin, nais kong kumuha kayo ng isang malaking
notebook at isulat ang inyong takdang aralin. Ipapasa sa susunod nating klase. Naiintindihan ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula sa susunod, goodbye class!